Hello, so ako si Madam P. Ito yung reading natin sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. For those of you who gusto po personal reading, Madam, space, P, space pa sa dulo. Ayan, dyan kayo pwede mag-inquire ng personal reading. Facebook page namin yan. Let's start. Water sign. You do have your family room. Imprisonment. Ayan. I feel like sa ngayon, medyo may mga bagay kang pinagfo-focusan pagdating sa iyong home. Yung iba may mga bagay ka na gustong gawin pero hindi mo magawa. Which is maybe may kinalaman sa outside world, you know, outside of your home, you know, maybe pakikipag-connect with friends, whatsoever. Pero may mga bagay kasi na inilalayo ka eh. Kumbaga, hindi mo nagagawa itong mga bagay na ito sa ngayon, maybe towards them. Kasi ito yung way ni universe para ilayo ka sa mga taong mapagsamantala or gusto lang makinabang sa'yo. Parang gano'n. So, parang ito, ginagawa ni universe yung way niya para tinutulungan ka niya para mapalayo ka dito sa mga taong to. Kasi hindi mo sila kailangan. Okay? Well, I hate it when, you know, ginagamit nila masyado yung kabaitan mo. Kasi pag sila yung may kailangan, sila yung parang nakikita nila yung pakinabang mo. Pero pag ikaw naman yung may kailangan sa kanila, nakukuha natin yung energy na, hindi naman sila willing magbigay sa'yo. So, hindi mo kailangan yung mga ganun tao. Personal connect mo pagdating sa love. False person is here. The pathway. Okay, so may person tayo nakikita dito sa'yo. Hindi siya nagiging honest sa'yo with the pathway. Meron siyang gustong gawin at nakikita niya yung opportunity na makakatulong ka para may sa katuparan or magawa niya itong bagay nito. With a privileged lady, this could be a friend. Courtship is here. And I'm seeing the energy of the devil. Capricorn energy. So, may mga pagbabago siyang gustong mangyari or gawin sa buhay niya. Tapos, ikaw yung nakikita niya makakatulong para mangyari yung mga bagay niya. Para mabago yung buhay niya. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? For water sign. You do over the Queen of Swords. The Seven of Pentacles. Well, sa ngayon, wala pa naman na nararamdaman na emotion sa'yo. Pero nandun yung steady and slowly ka pagdating sa iyong finances. Hindi ka masyado nagmamadali. If ever na itong person na to, I mean, this is like a sign for you na gamitin mo muna yung utak mo. And yun naman din yung ginagamit ng iba sa inyo. Pero yung iba hindi eh. So, yeah, lalo na with the King of Swords, gamitin mo yung utak mo pagdating dito sa person na to. Huwag kang masyadong tulong ng tulong, bigay ng bigay. Kasi, you can give or you can help other people na literal na may good karma sa'yo. Pero not all the time may good karma. Pwedeng siya mismo yung literal na karma sa buhay mo. So, huwag kang tulong ng tulong. Ganun. 'Di ba? Yung iba tutulong, nako, mo na kasi meron na mabalik yun. Pero hindi all the time ganun. Yung iba, siya yung mismong karma. Kaya wag basta abot ng abot or bigay ng bigay or what. No, the Five of Swords is here. May mga taong dapat iniiwasan, nilalayuan. And
I feel like kabilang din siya doon. Ano yung emotion niya towards you? Page of Swords, this person is someone who is very immature. Ten of Cups. Alam mo, malalaman mong immature siya, dun pa lang sa kung paano niya i-handle yung sa family niya. No, pwedeng alam mo or may idea ka regarding sa kung paano siya makipag-connect doon sa family niya and kung hindi okay yung relationship niya sa family, especially with regard sa children, huwag ka na mag-expect dito sa person na to kasi hindi rin magiging okay yung connection ninyong dalawa dahil siya mismo ang may problema. You do have here the Five of Wands, meron pagkakagulo or pag-aaway dito that honestly, this is possible na mangyari or maulit-ulit sa buhay itong taong to. And sana wag kang maging parte doon. Kasi nakita tayo ng kaguluhan with regard sa family or with regard sa usapin ng anak or especially kung may anak na itong person na kakonect mo, no? There's a possibility na magkaroon ng problema, pagkakagulo or hindi maayos na connection with the child. So, masyado siyang immature overall. Kaya hindi ito yung tipo ng tao na gugustuhin mo na medyo ngayon yung iba sa inyo, hindi lahat pero yung iba kasi they're wearing rose-colored glasses eh. Medyo magaganda yung nakikita mo dito sa person na to. Pero look at the bigger picture. Kasi kung maayos talaga siyang tao, dapat hindi siya nagkakaroon ng problema pagdating sa pamilya or sa connection niya sa anak niya, kung meron siyang anak. Diba? So, what will happen in the future sa inyong dalawa? The moon is here. Gamitin mo yung intuition mo. You have to use your intuition. That now is the right time to use that, to follow your instinct. The Two of Pentacles. Yan. Don't be this person na wishy-washy pagdating sa kanya. Kesyo baka naman maging maayos pa or etc. Walang ganon. Okay? Walang ganon. Ayusin mo kung ano yung pakaramdam mo dito sa taong to. If hindi mo talaga siya feel or may mga questionable sa kanya na ito yung time dapat umalis ka, lumayas ka, or layuan mo siya. The Chariot is here. This is Cancer energy, the Sun. So, that is the Sun and Moon. Ten of Swords. So, nakita ng ending or separation in the near future sa inyo. The Death card is here. Kasi ito yung connection na parang tipong hindi mo talaga deserve tong taong to eh. Lolokohin ka lang niya, gagamitin ka lang niya, and you do over the Sun. Magbibigay siya ng saglit na happiness sa'yo, but with the Chariot, after niya makuha yung mga kailangan niya, aalis or lalayuan ka din niya. So, hindi mo talaga dapat makakonect or i-connect ang sarili mo dito sa taong to. Okay, kasi literal, manggagamit lang siya. Thank you for watching. I love you all guys and bye-bye.